Sir. Unahan na natin tong sasakyan. What's up mga sir? Ayan, pauwi na tayo. Friday. Medyo maluwag kasi walang pasok ang government. Tsaka alright. Tsaka mataas ang gas. Maraming naka-work from home. Sana all. Pero buti na lang motor tayo, di ba? Yan ang kagandahan ng nakamotor. Di ba? Very ideal sa mga situation na ganito, di ba? Pag pandemic, di ba? Essential yung motor eh. Di ba? Tapos pagka mataas ang gas tulad nito. Oh, motor, marami nakamotor. Yung mga nakamotor, hindi naman problema. Pag nag-strike yung mga jeep, di ba? Yung mga motor, no problem. Oh, pag may ka-problema yung MRT, maraming mang nahihirapan sumakay. Yung mga nakamotor, hindi eh. Di ba? Kaya ito yung pinaka-ideal eh na transpo. Kasi kahit nagtaas yung gasolina, aminin natin, no, mataas yung gasolina. Pero kumpara mo sa four wheels, tsaka sa ibang sasakyan, tsaka yung pag-commute mo, mas mura pa rin yung motor. Di ba ako, tulad ko, oo, nagmahal yung gas ko. Dati 350 lang, ngayon ano na, 580 full tank. Di ba? Pero kung kukumpara ko yun sa sa commute ko, mas mahal pa rin yung commute ko. Yung one way ko 100 na eh. O di balikan ko 200. Isang linggo na ako noon sa motor. Kumbaga yung 500 ko, isang linggo na yun. Samantalang kung magko-commute ako, 200 per day pamasahe ko. So 3 days ko 600 na. 5 days ko 1,000. Di ba? Nakatipid ako kalahati. Lalo na nung hindi pa tumataas, nung 350 pa lang yung ko. Yung full tank nito, lalo na mas tipid ako. Laki nang natitipid ko. Kaya kahit ngayon tumaas yung gasolina, tipid pa rin siya. Tipid pa rin ako kung tutusin, di ba? Kumpara sa nagko-commute tsaka sa nagpo four wheels. Kaya ano to eh, very ideal pagmumotor. Ang kalaban lang talaga natin yung disgrasya eh. Yun lang ang nakakatakot kung bakit yung iba ayaw magmotor eh. Pero sa akin naman, kung maingat ka naman talaga, triple ingat, tsaka hindi ka kamote, maiiwasan mo yun eh. Tayo at thank you po. Tsaka yung sekreto dyan, lagi kang speed mo, yung isipin mo, yung makakapag-react ka pa, di ba? Lalo na sa ganitong crowded, dapat yung takbo mo, yung alam mo makakapag-react ka pag mayroong aberya. Hindi yung pag nagka-aberya, alam mo wala na, disgrasya ka na. Safety mo yun eh. Kumbaga
yung speed na makakapag-react ka pa, ano yun, malaking bagay yun. Dapat ganun lang mga takbuhan mo. Piliin mo kung saan mo gustong, piliin mo kung kailan ka bibira. Hindi yung nasa city ka, 100 ka, 80, di ba? Paano kung bigla may tumawid? Yari ka. Hindi mo inaasahan, di ba? Ako, yun lagi nasa isip ko eh. Pag ako yung nagmamotor, yung disgrasya. Kaya, diba, tinatakot ko na yung sarili ko eh. Umpisa pa lang eh. Every time na sasakay ako sa motor ko, iniisip ko agad yung disgrasya. Ayoko maging overconfident. Kumbaga, mas gusto ko nagmumotor ako ng takot ako. Mas maganda yun, mas safe ka. Diba? Overconfident ka, yun yung mostly takaw sa ano eh, sa disgrasya eh. Alright, di ba? Basta pogi motor mo, di ba? Tulad ng RC390. Masaya, masarap magmotor, di ba? Yung gas ko ngayon 580 na eh. Nagpa-full tank ako nung ano, nung Wednesday. 580 binayaran ko, gulat ako. Dati 350 lang eh. Halos dumoble na eh. Tataas pa yan. Kaya yung pagmumotor ko rin medyo binawas-bawasan ko yung ano ko eh, yung pagpiga. Malakas agas eh pagka mapiga eh. Tsaka yung pabomba-bomba. Parang nakakahinayang na bumomba eh. Although di naman maganda tunog nito. Minsan nga pag may nagpapabomba sa akin, hindi ko binobomba kasi nahihiya ako eh. Hindi naman siya ano eh, baka ma-disappoint. Kasi malakas maka ano eh. Malakas maka pogi itong RC eh, di ba? Akala inline 4, yung mga walang alam eh. Yung mga bata, di ba? Yung mga bata makakita lang sila ng mga sports bike, akala nila ano na eh, yung vroom vroom na eh, di ba? Medyo nabawasan ng traffic mga nakaraang linggo, medyo maluwag, kaya medyo pabor ng konti sa atin kahit nagtaas ang gas. Nabawasan ng pollution. Nabawasan ng traffic tsaka pollution, di ba? Sa environment. Tututututun. Alright. Hoy. Dito na lang ako sa ano, para mahaba-haba ang biyahe natin. Dito tayo sa, namimiss ko nang dumaan dito eh. Dati lumili ko ako dyan sa kanan, pa C5 eh. Diyan na ako madalas dumaan eh.
Dito na lang tayo sa San Joaquin para may konting medyo mahaba-haba ng konti. Kaliwa na raw. Daling isingit ng RC 390. Gaang eh. Pag nasanay ka rito, hindi ka na ano eh, hindi mo nahanga rin mag scooter kasi ano eh, hanggang eh. Kumbaga hindi naman literal na magang na parang underbone. Hindi naman ganun. Exage na yun. Kumbaga, kung ikukumpara mo siya sa mga ganito kalalaki na 400cc, ang gaang niya sobra. Para lang nga siyang R15 eh. Para siyang R15. Tapos, mas magaang siya. Kumbaga, yung literal na weight, mas magaang siya, mas parang R15 siya. Yung literal na weight. Pero pag dinadala mo, mas magaang pa siya. Kasi mas malakas yung torque niya eh. Parang gaang niya dalhin. Kumbaga yung R15. Kumbaga ang power nun, syempre pang 150cc, di ba? Ito pang 400cc. Tapos body ng R15. Isipin mo yun. Parang ang lumilipad pag dala mo eh. Ang daling i-flick. Konting throttle, arangkada. Ang dali niyan dalhin. Tapos yung ergo niya, ano, sumusunod agad, parang ang daling i-maneuver. Konting higa, liko, ganun. Ayan o, tingnan mo, ayan o. Oh. Ang daling i-maneuver eh. Mapa low speed o high speed, dali eh. Kaya pag nasanay ka sa RC390, mapapaisip ka kung mag-scooter ka pa eh. Parang gusto mo kaya mo na ipan-daily, parang wala na lang eh. Kasi sayang lang pera eh. Kumbaga parang siya na yung ano mo eh, yung small bike mo eh. Ito pangit dito eh. Pag may tumigil na jeep, ano na eh, traffic na. Kasi 2 lanes lang eh. Alanganin pa nga yung ano eh, yung kabilang lane eh. Parang 1.5 eh. 1.5 lane. Kumbaga hindi na pwede pag may tumigil na isa, kukunti na yung space. Hindi na pwede. Kumbaga 2 lane siya, isang 4 wheels, isang 2 wheels. Ganun yung pagka 2 lane niya eh. Woohoo! Sarap, walang traffic, easy ride pa uwi with the KTM RC390. Woohoo! Ngayon lang uli ako nakadaan dito. Para isang buwan yata akong hindi dumadaan dito. Iniiba-iba ko kasi yung ruta ko pa uwi. Meron akong 4 na ruta eh. Pag-uwi. Minsan, pag-uwi na ako, doon pa lang ako namimili. Sa kaya ako dadaan. 4 na ruta. Iba-ibang ruta. Ay, may nagche-check. PNP checkpoint, wala tayong problema dyan. Ang RC natin hindi naka-pipe, naka-stock, all stock, di ba? May ORCR tayo, meron tayong lisensya, no problem.
kuya. Ano, ginawang scooter yung RC, di ba? Ganun kaganda to. Kaya gustong gusto ko tong motor na to eh. Lahat ng hinahanap ko sa sports bike nandito eh. May hinahanap ako eh pagka bibili ako ng motor eh, yung pangmatagalan talaga. Yung hindi siya luho ang motor, luho na pwedeng luho / daily, ganun. Pinag-iisa ko siya eh. Yung luhong bike ko, gusto ko siya rin yung daily. So ito yung pumasok sa criteria na yun, luhong daily, pinakapasok. Pwede siyang ipang daily, di ba? Magaang, tipid sa gas, single cylinder eh. O, di ba? Pogi, di ba? Luho siya kasi maangas, di ba? Maporma. Di naman siya 2,000, di naman siya mukhang pan-daily na motor eh. Di ba? Panluho naman talaga to eh, pero pwede mo rin siyang ipan-daily. Usually ito mga KTM pang ano to eh, mga panluhong bike to eh, mga pamorma eh. Hindi siya utility bike. Kahit sabihin mo na ano to, na Indian, kahit sabihin mo na yung KTM may problema ngayon, may financial ano sila, crisis, hindi pa rin bumaba yung value eh. Yung parang ang tingin mo pa rin, hindi mo masasabing ano eh utility bike na pang mumurahing bike eh, di ba? Pang ano pa rin siya eh, pag tinignan mo eh, pamormang motor eh. Yung proud ka pag bumili ka. Sarap. Ay, nakakatipid ako sa gas kasi walang traffic. Kahit pa paano, kahit mahal yung gas, tumatagal siya sa akin. Yung full tank ko, tumatagal ng 2 days pa eh. Dahil sa walang traffic, yung tuloy-tuloy yung takbo ko. Di ba, ang ating, sabi ko sa inyo, yung motor natin, pang ano to eh, yung full tank niya na dating, di ba, sabi ko sa inyo, yung full tank nito, eksakto sa isang linggo. Full tank ako ng Monday ng umaga, mauubos yan. Friday 1 bar na lang. So every Monday ng morning nagpo-full tank ako. Pagpasok sa office, papa-full tank ko na yon. Pero nung nag-full tank ako nung last dahil nagmahal yung gas, pero nawala rin yung traffic kasi maraming nag-work from home, tapos yung government, di ba, nawala pa tuwing Friday. Kaya yung takbo ko tuloy-tuloy. Yung full tank ko umabot ng Wednesday. Kumbaga nung Monday, hindi pa ako nagpa-gas. Umabot pa ng Wednesday. Wednesday pa ako nagpa-gas. Sabi ko, ayos may rin pala. Meron din na save kahit pa paano. Nagmahal pero tumagal yung araw dahil dahil nawala yung traffic. Imbis na 5 days lang yung full tank ko, naging 7 days eh. Okay, di ba?
dito na lang mga sir. Ayan. Like and subscribe para dumami pa yung mga subscribers natin. Happy weekend. Ride safe sa lahat. Peace out. God bless.